hello po sa inyo, no? At hanggang ngayon hindi pa po ako kumakain, no? At katatapos ko lang din magsulat, no? Nanginginig pa yung kamay ko. Ayan, no? Nanginginig pa. No? From 12 midnight, no? Nung alas 12 midnight kagabi hanggang 4 AM, talagang napuyat ako, no? Nag-aral ako at sinikap ko na maunawaan kung ano yung stand ng Catholic Church regarding dito sa glorified body. And then, pagkatapos kong mag-aral from 12 midnight to 4 AM, nagpahinga muna ako, pinahinga ko yung mata ko kasi pag matagal kang nakababad, no, dun sa mga nire-research mo, naluluha-luha yung mata ko, parang pagod na pagod. So, itinulog ko ng 1 oras. Then 6 AM, gumising ako para magsulat. Ito po yung katibayan ko. No? Talagang masusi ko siyang pinag-aralan kung ano ba yung stand ng Catholic Church regarding sa usapin ng glorified body. So, bakit nga ba ako nagkaroon ng urge na aralin ito? No, meron kasing dalawang depensor na nagpapanggap na Katoliko daw sila, sabi nila na isa na to si Antolin Fabiala, no, sa siyang heretiko. Ang stand niya, wala raw pong human nature sa langit. Si Kristo, nung siya ay muling nabuhay, wala na raw po siyang kalikasan ng isang tao, which is very heretical. Kung tayo ay tatayo bilang isang Katoliko at pamamalian mo kung ano yung doktrina ng ating simbahan, heretiko po yung tawag doon. At nakatagisan niya si Father Ariel, no? Ariel Cardino, no? Siya po ay parish priest ng Christ the King, no? Si Father Ariel Cardino. No, parish priest po siya sa taga Batik, Calamba, Laguna. No, tong si Father Ariel, very close friend of mine. No, siya yung nagme-mentor din sa akin kung paano ko i-deliver yung mga presentations ko. No, mas lalo niyang pinapababaw para mas madali kong maintindihan kung ano ba yung stand ng simbahan Katolika. Ngayon, nag-stand po si Father Ariel, no, kay Antolin Fabiala na natuwiran na sinabi ni Father na si Christ, nung siya ay nag-ascend into heaven, no, yung ascension of Christ, bit-bit ni Jesus Christ yung pagiging likas na tao. No? Ngayon, pinamamalian ni Antolin Fabiala na si Father daw ay mali ang doktrina at mali ang aral. At sinabi niya po doon mismo kay Father na magtawag daw pa ng mas magagaling na theologian. Hindi raw po mananalo sa kanya. At hindi po ako magpe-presentation ng glorified body para lang ipakita sa inyo na magaling ako, na kaya ko tong tindigan, hindi. Ang presentation ko ng glorified body, unang-una para pamalian yung aral na kinakalat ng heretikong si Antolin Fabiala. Ikalawa, para ipaunawa din sa mga Katoliko kung ano ba ang stand ng Catholic Church regarding sa glorified body. At pangatlo, para ipagtanggol ang kaawa-awang paring si Father Ariel Cardino ng parish priest ng Christ the King na binastos-bastos po, no, ni Antolin Fabiala. Meron pa pong isang depensor ng simbahang Katolika na nag-i-stand na siya ay Katoliko pero hindi rin po siya pumabor sa sinabi ni Father Ariel Cardino about dun sa human nature ni Jesus Christ nung siya ay nagpunta sa langit, no, sa heaven. Kasi we Catholic believe that Jesus Christ has two nature, 'di ba? Divinity and humanity or human being. Ngayon itong mga to, ang stand po nila, hindi daw po 100% man si Jesus Christ. Kaya nung siya ay umakyat sa langit, wala na po doon yung nature niya bilang isang tao, which is 100% wrong. No? At itong presentation ko, no, na ibibigay sa inyo, ito yung mga naging latagan, no, ng mga heretikong ito na kumakatawan daw kuno na sila ay mga Katoliko pero maling-mali at taliwas ito sa katuruan ng ating simbahan. Always remember, guys, that kung kayo ay tataliwas at hindi kayo tatalima sa doktrina ng ating simbahan, heretiko ka po. Lalo na kung ikaw ay tumitindig bilang isang Katoliko at pamamalian mo ang mismong doktrina na inihahayag ng pari sa'yo para ituwid ang mali mong pagkakaunawa, isa ka pong matatawag na heretiko. Blasphemy po yan. No? Blasphemy. No? Father Ariel Cardino states, Jesus Christ is 100% man. Ayon kay Alfredo Bauyon, Jesus Christ ay hindi raw po 100% man, pero tumatayo po siyang Katoliko.
heretical po yun. Heretiko po siya. Si Antolin Fabiala, tumatayong Katoliko, pero ang Diyos niya ay tatlo. Heretiko po yun. Hindi po tatlo ang stand ng Trinity, no, nating mga Katoliko, kundi ito, ang tatlo doon, ang persona, pero ang pagka-Diyos nila ay iisa. Very heretical po. Kaya simulan na po natin ang talakayan patungkol sa mainit-init at mausok-usok, no, na doktrina ng ating simbahan, ang glorified body. Okay. Ang paksa natin ngayon, mga kapanalig, glorified body sa Tagalog, luwalhating katawan, no? Ang luwalhating katawan. So the glorified body of Jesus Christ. No, yan ang ating pag-uusapan. Ang Panginoong Hesukristo, no? Ang Panginoong Hesukristo ay babaguhin ang ating mababang katawan upang tayo ay maging katulad ng glorified body of Christ, no? Si Jesus Christ, babaguhin niya ang ating physical na katawan o ang ating earthly body, no? At ito ay gagawin niyang glorified body of Christ. Meron ba akong katibayan dito? Meron po. Filipos 3 verse 20 to 21. Ang sabi rito sa Filipos, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan. Human nature to, ang ating katawan na may kahinaan, katawan ng tao na may kahinaan, which is the human nature, ay babaguhin niya ni Kristo upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati, glorified body, no? Ang ating physical na katawan, no, ang ating katawang mahina o ang ating katawang makasalanan, ito ay babaguhin daw ni Kristo, no? At gagawin niya itong maluwalhating katawan o glorified body. So meaning to say, itong physical nating katawan, no? Ngayon, itong physical body natin, si Kristo ay may kakayahan na gawin niya itong glorified body. 'Di ba? Kaya nga nung umakyat siya sa langit, hindi lang, ano ba ang bitbit ni Jesus? Espiritu lang siyang umakyat doon? Hindi. Bitbit ni Kristo ang buto at ang laman. Bakit? Dahil si Kristo, ang kanyang katawang panlupa ay namatay nung siya'y pinako sa krus. At nung siya'y muling mabuhay, yun ang glorified body. Pero nung muling nabuhay si Hesukristo, no, nung muli siyang nabuhay, ano yung nabuhay sa kanya? Yung physical na katawan niya. Yung earthly body, yung katawang panlupa ni Jesus, nung siya'y muling nabuhay, ito ay nag-upgrade. At ito ay tinawag na glorified body. Kaya kung umakyat si Jesus sa langit, bitbit niya ang laman at buto niya. Ano ang daladala ni Jesus? Divinity lang ba? Pagka-Diyos lang ba? No! Daladala ni Kristo ang kanyang human nature dahil flesh. May flesh na nakarating sa langit. Di ba? Tapos sasabihin nila, hindi bit-bit daw ni Kristo yung human nature. Makapag-ano kayo sa mga pare. Okay, tuloy. Ngayon, yung pari po na kanilang inuusig na si Father Ariel Cardino, siya po ay parish priest ng San Miguel Arcangel Parish sa Banlic, Calamba, Laguna, no? Ngayon, human nature is not created to be corrupted, but it meant and destined to be with God. Yan ang sabi ni Father Ariel Cardino. Mas marunong pa ba kayo, Wilfredo Bauyon at Antolin Fabiala? Kumakatawang kayong depensor ng Katoliko pero heretiko ang kinakalat ninyo. Father Ariel Cardino nagtapos ng teolohiya. Huwag kayong mas magaling pa sa pare, no? Ang sabi ni Father, human nature is not created to be corrupted, but it meant and destined to be with God, no? Kaya nga po, si Birhing Maria, si Hesukristo, ang kanilang katawan, ang kanilang kaluluwa, both human and divine nature, no, ay parehong nasa langit. Diyos ko, day, inday, no? Dahil ang corruption ng human body o human nature ng tao ay nagmumula sa kasalanan.
Mamamatay ang human nature mo, mamamatay ang human body mo, mabubulok ka dahil sa kasalanan. Pero ang human body mo o ang human nature mo, kapag ikaw ay nasa kaluwalhatian, hindi yan mabubulok. Hindi siya mabubulok. There is a big difference between earthly body, material body, and glorified body, which is the spiritual body to be called also. Diba? Paano niyong sasabihing namatay ang human nature ni Christ, hindi siya namatay sa kasalanan? Namamatay ang kalikasan ng tao, maging ang ating katawan, dahil tayo ay may kasalanan. Kaya tayo namamatay at nabubulok. But Jesus Christ ascend into heaven. Kasama ang buto ng tao, kasama ang laman ng tao na tinataglay niya bilang isang Diyos na punta ng langit. So nandoon ang human nature, Wilfredo Bauyon. Huwag kang mas magaling pa sa mga seminaristang binastos mo. Okay. Kaya nung muling nabuhay si Jesus, kumain pa nga siya, at dahil siya ay glorified body na, no, siya ay tagusang nakakapasok sa mga nakapinid na pintuan at sa mga dingding. Ang katawan ni Jesus ay panglangit na katawan o heavenly body, but still human nature is there. 'Di ba? Yung muling nabuhay si Jesus, ano ba yung nabuhay sa kanya? Kahit ang physical body nabuhay. Pero anong nangyari nung muling nabuhay si Jesus? Anong nangyari? Nung muling nabuhay si Kristo, siya ay naging glorified body. Though na nabuhay muli ang kanyang physical body, pero hindi na yun earthly body. Hindi na yun makalupang pangangatawan. Maluwalhati na ang physical body ni Jesus. Glorified body is upgraded by the earthly body. In-upgrade yung earthly body ni Christ, naging glorified body. Kaya yung physical body ni Christ, hindi yan nabulok. Namatay ang earthly body ni Christ by the crucifixion. At nung nabuhay na maguli si Kristo, doon nag-exist ang glorified body. But still, nandoon pa rin ang human nature niya. Dahil yung physical body ni Christ nabuhay din. Kaya may buto, may laman, na si Kristo pumunta sa langit. Kaya nung pumunta si Jesus sa langit, may human nature nang nag-e-exist sa kalangitan. Hindi kayo nagbabasa ng aklat ni Elijah, ng istorya ni Elijah at saka ni Enoch. Ano bang klase kayong mga heretikong katoliko ka, Wilfredo? Nako, nanggigigil ako sa'yo. Kaya po tandaan po natin, we human being with human nature are created in the image and likeness of God. Jesus Christ, human nature and divine nature, both in heaven. Never pong nawawala at never mawawala ang human nature ni Kristo nung siya ay umakyat sa langit. Wala kayong mababasa na dyan sa Biblia na nung umakyat si Kristo sa langit na espiritu lang, naiwan na yung kalikasan ng tao dito sa mundo. Mga sinungaling yung mga aral ninyo, nakakagigil kayo. Isa sa pagpapatibay na merong human nature sa kalangitan, sino? Unang-una, si Enoch. Hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia? Dumedepensa kayo sa doktrina ng simbahan, hindi nyo alam ang kasaysayan ni Enoch? Anong klaseng mga depensor kayo? Tapos pamamalian nyo yung pare? Yung kasaysayan ni Enoch ba nabasa nyo? Yung kasaysayan ni Elias? Tumatayo kayong Katoliko pero ginigiba nyo mga aral ng pare. Mas magaling pa kayo sa nagtapos ng theology, Wilfredo Bauyon. Katoliko ka, di ba? Naniniwala kang si Maria, inakyat kaluluwa pati katawan. Anong katawan ni Maria? Di ba? Likas na tao yon, kalikasan ng tao. Oh, inakyat si Maria, kaluluwa pati katawan. Ano nga yung meron doon sa langit? May human nature. Dahil nandoon si Maria. Tumatayo kang Katoliko, di ba? Hindi mo alam yan? Si Enoch, si Elias, si Maria, inakyat, kaluluwa, pati katawan, assumption, assuming to heaven. Hindi mo ba alam yan, Wilfredo Bauyon, ang Tulin Pabiala? Assuming to heaven, iniakyat sa langit, katawan, pati kaluluwa.
Tapos sasabihin mo, Wilfredo Bauyon, walang human nature sa langit. Anong klaseng defensor ka? Pamamalian mo yung pare. Kayong dalawa ni Antolin Pabiala, gigil na gigil ako sa inyo. Wala kayong karapatang lumapastangan ng mga kaparian. Kung ano yung tinuturo sa inyo, aralin nyo muna yung konteksto. Mga feeling theologian kayo, hindi naman kayo mga nag-aral. Sige, dito tayo kay Elias. Patutunayan ko sa inyo na may human nature sa langit. Dito tayo kay Elias. Ikalawang Hari 2 verse 1. Sabi rito, noong malapit ng iakyat, noong malapit ng iakyat ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, si Elias at si Eliseo ay magkasamang umalis mula sa Gilgal. So meaning to say, sabi rito sa ikalawang hari, pagdating kay Elias, malapit ng iakyat ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kapag tao ba namatay, kung namatay ba to si Elias, ang mga tao ba pag namamatay, kinukuha ng ipo-ipo? Hindi ba hindi? Pero anong sabi dito sa Book of Kings? Iakyat si Elias sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sinabi ba doon na yung kaluluwa lang ang inakyat? Ano ang iakyat kay Elias? Siya mismo nabuhay. Di ba? Si Elias na mismong buhay inakyat dun sa langit. Naiintindihan mo, Wilfredo Bauyon? Inakyat sa langit si Elias. Kasama yung katawan, yung buto, yung dugo. O anong meron ngayon sa langit? May human nature, di ba? Masyado niyong binabastos ang mga kaparian. Dito tayo sa pangalawa. Dito tayo kay Enoch. Genesis 5 verse 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Tandaan nyo Genesis 5 verse 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Si Enoch naglalakad kasama ng Diyos at hindi na siya nakita dahil kinuha na siya ng Diyos. Ano ang kinuha kay Enoch? Yung espiritu lang? Ano kinuha kay Enoch? Kinuha kay Enoch si Enoch mismo. Yung kinuha si Enoch, anong meron kay Enoch? Human nature. Nasa si Enoch ngayon? Nasa langit. Sasabihin mo, Wilfredo Bauyon, walang human nature sa langit? Nasaan si Enoch? Tumitindig ka bilang Katoliko, pamamalian mo, turo ng pare? Yung pare pa mismo talaga yung gaganyanin mo, Theologian ka ba? Ikatlo, Katoliko ka, di ba, Wilfredo Bauyon? Itong si Antolin Pabiala, isa ring heretiko to pareho kayo Assumption of Mary. Wala tayong mababasa letra por letra na si Maria ay inakyat kaluluwa pati katawan, pero bakit ganyan ang stand ng simbahang Katolika? Dahil si Maria ay ina ni Kristo, ina ng Diyos. Kung nagawa na iakyat ng Diyos ang kanyang mga kaibigan papunta sa langit kaluluwa pati katawan, ano pa ang ina ni Kristo? Assumption of Mary. Di ba? Ngayon, kung inakyat si Maria kaluluwa pati katawan, anong meron ngayon sa langit? May human nature na, di ba? Wilfredo Bauyon? Ngayon, dito tayo muna, bubutasin natin tong latag na to, mamaya i-screenshot ko, ay ipopost ko yung stand ni Antolin Pabiala, very heretical. At kinakailangan tong gibain, kinakailangan tong basagin kasi marami siyang mai-impluwensyang aral na mali-mali, bali-baliko. Ngayon, ano ba ang stand ni Antolin Pabiala? Ang sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Sa Roman Catholic Church, 100% man and 100% God. Ito yung kay Antolin Pabiala, heretiko po to, heretiko. Meron siyang stand na pinamamalian niya ang mga tindig ng aral ng simbahang Katolika, at hindi ko hahayaan na magpatuloy ang ganitong kasinungalingang aral niya. Okay. Sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Unang-una, tunay na si Jesus ang Alpha at Omega. Sa kanya to nanggaling. Pahayag 1 verse 8. Sinabi ng Panginoon, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ako ang kasalukuyan, ang kahapon at ang darating.
Ako ang makapangyarihan sa lahat. Ano ang diwa ng Alpha at Omega? Dito sa diwa na nilalatag ni Antolin Pabialang heretiko, no? Dito sa ang tunay na si Jesus ang Alpha at Omega, pinapakita niya rito na wala daw pong human nature si Christ. Kasi Alpha at Omega. So meaning to say, existed na si Christ during sa pagkakatawang tao niya. Kaya wala daw po itong human nature. Hindi siya buo. Which is 100% definitely wrong. Yes, I very, very, very agree that Jesus Christ is an Alpha and Omega. Yes, agree ako doon. At agree ako na siya ang pasimula at siya rin ang wakas. Yes, I'm agree. Regarding sa human nature of Jesus Christ, nung si Kristo ay nagkatawang tao, hindi naman po yung pagiging tao ang dapat niyong tinitignan sa Alpha at Omega, kundi ang Espiritu ni Kristo bilang Diyos. Hindi niyo pwedeng sabihin na hindi to Alpha at Omega kasi si Kristo umiiral na, then ire-rely nyo sa human nature, sa katawang panlupa. Mali yun. Ang pagiging Alpha at Omega ni Kristo ay nakapatungkol po sa Espiritu niya as God. Diba? Si Kristo namatay. Literal na namatay. Kasi tao siya. At kung tao ka, anong meron sa'yo? May human nature ka. Si Kristo ay Alpha at Omega. Yes, I agree. Ano ba yung Spirit ni Christ? God. O sino yung Alpha at Omega? God. Sino si Christ? God. That's why the Catholic Church stand that the divinity of Christ is 100% and the human nature of Christ is 100%. Very heretical talaga ang turo mo, Antolin Fabiala. Alarming. You are very alarming. Tumitindig ka bilang Katoliko pero ang Diyos mo tatlo. Alarming. Okay. Mateo 1 verse 23. No? Tignan nyo, maglilihi ang isang birhen, no? Pagiging tao ni Kristo to, ha? Mateo 1 verse 23. Tignan nyo, maglilihi ang isang birhen. Sino tong birhen? Tao to, si Maria. Tao si Maria, di ba? At magsisilang ng isang sanggol. Oh, sanggol. Ano ba yung sanggol? Tao. Ang nanay ay tao, magsisilang ng isang sanggol galing sa tao. So ano tong sanggol? Tao. So ano si Kristo? Tao. Pag tao ka, anong meron sa'yo? Human nature. 50-50 ba? Hindi. 100%. Bakit? 100% ang human nature. Bakit? Because Virgin Mary is 100% man. Diba? Diyos ko. At tatawagin itong Emmanuel o kasama natin ang Diyos. No? At ito naman ay naganap. Mateo 1 verse 18. Ang sabi dito, ang pagkapanganak nga kay Hesukristo o yung Emmanuel, no, ay ganito. Nang si Maria, ano si Maria? 100% man. 50% ba? Wilfredo ba uyon? Ha? Para sabihin mong walang kalikasang tao si Kristo? 50%? Nang si Maria, tao, 100%, no? Na kanyang ina. Sino tong kanyang ina? Si Kristo, tao. Ay nag-asawa kay Jose. Sino si Jose? Tao ulit. Bago sila nagsama, ay nasusumpungang siya'y nagdadalang tao. Nagdadalang tao si Maria, tao. So ano yung nasa sinapupunan ni Maria? Tao, dahil sa salitang nagdadalang tao. Pag tao ang nasa sinapupunan ni Maria, ano ngayon si Jesus? Tao. At dahil tao si Jesus, meron siyang ano? Human nature. No? Yon. At nasusumpungang siya'y nagdadalang tao, which is 100% man, sa pamamagitan ng Espiritu. Dito papasok ang divinity of Christ. Diba? Hindi siya pwedeng maging tao lang. Dahil malinaw, ang pagkapanganak nga kay Hesukristo, etong si Emmanuel na kasama natin ang Diyos, ay ganito. Paano isinilang si Kristo? Nang si Maria, 100% man, na kanyang ina, which is si Jesus Christ, no, ay mag-asawa kay Jose.
ay mag-aasawa kay Jose, si Jose 100% man, bago sila magsama ay nasusumpungang siya'y nagdadalang tao. Tao, Wilfredo Bauyon, human nature. No? Sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu? Anong Espiritu to? Espiritu to ng Diyos. Nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nung ginagawa na mamold si Kristo sa sinapupunan ni Maria, ang Espiritu na nasa katawang panlupa ni Kristo ay Diyos. Dahil si Maria ay nilililiman ng Espiritu, hindi ng kapwa-tao para sabihin yung tao lang. Kaya nga 100% man, 100% God. Next. Ayon sa latag ni Antolin, walang anyo at invisible ang spiritual body, no? 'Yun ang yan ang stand ko, no? Kapag sinabing espiritu, no? Ang stand ko kasi spirit, wala tong anyo, walang hugis, hindi mo to nakikita. No? Ngayon, si tawag nito, si Antolin, yung spiritual body po sa kanya ay may anyo. Dahil daw spiritual beings can take the form of any like, no? Any like, no? Can take the form any like. Yung nag-anyong ahas daw si Satanas. Spiritual body daw po na matatawag 'yon, no? Heretiko, di ba? Nag-anyong kalapati daw ang Holy Spirit, spiritual body daw 'yon. Heretiko ulit. Nag-anyong lalaki ang anghel at si Yahweh. Nag-anyo din daw pong lalaki. Genesis 18 verse 1 yung nilatag niya. Sinungaling ulit. Heretiko po ito. Nag-anyong bato si Kristo. Ang tawag po niya dan ay spiritual rock. My God. Pati ba naman si Kristo nag-anyong bato? Heretiko ulit. Ngayon, iisa-isahin natin itong mga heretikong itinuturo ni Antolin Fabiala. Unang-una, no, napaka-heretiko po ang stand ni Antolin Fabiala na ito. Kaya kayong mga depensor ng Katoliko, bantayan nyo to. Dahil maaaring lumaganap ang kanyang laso na aral at marami siyang maimpluwensyahan. Tumitindig siyang Katoliko pero heretiko yung daladala niyang aral. Ngayon, spiritual body, no? Ang stand ko, spiritual body is a glorified body. It can never ever take the form of anything like nag-anyong ahas si Satanas. Kailan naging glorified body ang anyong ahas ni Satanas? Antolin Fabiala. Ha? Nag-anyong ahas si Satanas, that is not a spiritual body o glorified body. Bakit? Ang pag-aanyong ahas po ni Satanas, yan po ay hindi literal na ahas. Diba? Nakabasa lang siya ng ahas, nag-anyong ahas si Satanas doon sa Garden of Eden, ginawa niya ng literal. At ginawa niya pang glorified body. Paano naging glorified body si Satanas? Makasalanan yun. Ang nagkakaroon lang ng glorified body, banal. Banal ba si Satanas? Diyos ko, iho. Ang pag-aanyong ahas ni Satanas ay hindi po yan literal na ahas. Kaya nga hindi po natin dapat binabasa ang Biblia na gagamit ka lang ng literal na pangunawa. Antolin Fabiala. No? Ang anyong ahas po ni Satanas na makibabasa natin sa Garden of Eden ay hindi po yan matatawag na spiritual body o glorified body. Ipinakilala bilang ang pinakamatalino sa lahat ng hayop sa parang na ginawa ni Yahweh o ginawa ng Diyos ay ang ahas sa halamanan ng Eden, no? Ito yung ahas po na nabasa natin sa Garden of Eden, yan po ang pinakamatalinong hayop sa parang. Doon po sa Garden ng Eden na mismong si Yahweh po ang lumalang. Now, ang ahas po sa halamanan ng Eden, ayon po sa aklat ng Genesis 2:2-3, existed na po si Satanas dyan.
Hindi lang po nagpakita si Satanas sa ibang mga book of Genesis, no? Dahil hindi pa po siya ganon kakilala. No? Ano po ba yung dahilan kung bakit yung pagpapakilala kay Satanas ay hindi masyadong nabigyan ng diin, no? Sa ahas-ahas na ito sa aklat ng Genesis, no? Ganito po kasi ang istorya niyan. Antolin Pabiala, makinig ka, hindi to literal na ahas. Kung wala kang utak, bibigyan kita. Noong isulat ang aklat ng Genesis o ang kasaysayan ng Genesis, hindi pa po naiimbento ang konsepto ng salitang diablo. Wala pa pong salitang diablo noon. Kaya ito ay inilarawan sa pamamagitan ng isang ahas. Yung binubuo ang Genesis na aklat, wala pa pong konsepto ng salitang demonyo noon, diablo. Kaya para maipakita sa ating mga tao kung ano ang kahulugan o ang ibig sabihin ng Satanas na yan, siya ay inilarawan bilang isang ahas, but not a literal snake o serpent. Nakabasa lang ng ahas ni literal muna. Ang katauhan, no? Ang katuruan ng simbahan tungkol sa serpent o sa ahas diyan sa halamanan ng Eden, no? Bilang si Satanas, ito ay isang banyaga o bansag sa isang konsepto para sa sinaunang may akda ng teksto na ginamit bilang pantukoy sa pangitain ni Ezekiel. Ginamit lamang pong bansag sa konsepto ng may akda o nagsulat ng Genesis para ilarawan si Satanas. Pagsasalarawan ang ahas sa Garden of Eden, hindi po yan literal na ahas na nagsasalita. Konsepto po yan ng may akda para ilarawan sa ating mga tao kung sino si Satanas dahil wala pa pong salitang Satanas nun. Ay, Diyos ko. Ang salitang Satanas ay mababasa sa ibang mga aklat ng Hebrew Bible at Old Testament. Ang salitang Satanas ay hindi po yan proper name. Hindi po yan tamang pangalan. Dahil sa mga sinauna pong mga Israelita pa noon o sa pananaw ng mga sinaunang taga-Israel, wala silang pananaw tungkol sa mga demonyo. No? Kagaya na lang po sa panahon ni Jacob at ni Abel. Wala pa po kasing tamang pangalan sa mga ganong nilalang. Kung meron na pong tamang pangalan para sa mga ganong nilalang, sana po sa panahon ng Israel natakot na ang mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po ang mga Israelita noon, hindi ba, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan kasi hindi po nila kilala ang Diyos during that time. Hindi naman nagpapakita ang God the Father. Kaya ang ginawa ni God the Father para ipakilala ni God the Father na siya ay Diyos, gumamit siya ng mga tao, gumamit siya ng mga propeta, gumamit siya ng pagdadaluyan ng kanyang mensahe para sa mga taga-Israelita. Kaya nga po yung konsepto ng Satanas na yan na sinasabi ninyong nagsasalita at naging ahas, wala pa pong umiiral na ganyan sa panahon po ng mga unang-unang Israelita. Baka nga hindi pa nga yata nila alam na may impyerno noon eh. Kasi kung alam yan ng mga pagano noon, hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang Panginoon noon sa lumang tipan, nagpapakita ng mga himala, gumagamit ng mga propeta, gumagamit ng mga tao, para ipaabot ang kanyang mensahe sa atin, dahil hindi siya nakikita. So meaning to say, kung hindi kilala ng mga tao noon ang Diyos, hindi rin nila kilala lalo si Satanas. Ang Diyos nga, hindi nga nila kilala eh. Gumagamit pa ng propeta ang Diyos, di ba? Eh what more pa si Satanas? Alangan na maipakilala muna ng Diyos si Satanas kesa sa Diyos. Siyempre, una magpapakilala ang Diyos, ipapakilala niya yung identity niya. Hindi ba? So meaning to say, etong Satanas na to, tong ahas na serpent na ito, na sinasabi ni Antolin Fabiala na spiritual body, yan po ay walang katawan. Yan po ay pagsasalarawan lang. My God, Antolin, ano bang klaseng aral yung pinagkakakalat mo? Anyong ahas, ginawa mong spiritual body. Ang spiritual body sa turo ng simbahang Katolika, glorified body yan. Kailan naging glorified body ang serpent? Hindi naman banal si Satanas para bansagan mo ng glorified body, ng spiritual body. Diyos ko.
Ngayon, ang sabi niya, no? Teka lang, dito tayo. Nasaan na ba? Ngayon, ang sabi niya, dito tayo sa anyong kalapati ng banal na Espiritu Santo. Ang anyong kalapati daw po ng banal na Espiritu Santo ay spiritual body o glorified body. Wrong interpretation again. Wrong interpretation, no? Hindi kahit kailan pwedeng maging spiritual body ang kalapati o anyong kalapati ng Holy Spirit. Spiritual body, stand ng Catholic Church is glorified body. Bakit mag-glorified body ang Holy Spirit? Malwalhati na yon, holy nga eh. Hindi pa siya nag-aanyong kalapati, holy na siya. So bakit kailangan niya pang mag-glorified body? Wala naman siyang body. May body ba ang Holy Spirit? May God, Antolin Fabiala, wag kang magkakalat ng mga maling aral. Ang Holy Spirit ay hindi maaaring maging isang kalapati. Ngunit, ang tanda ng isang kalapati ay ibinigay ni Juan na nagbinyag kay Jesus upang ipahiwatig ang katotohanan ng gawa dahil ang kalapati ay sagisag at tanda ng katotohanan at kawalang kasalanan. Meaning to say, yung dove that represents the Holy Spirit symbolizes holiness, purity, walang kasalanan, malinis, dalisay. That is not a spiritual body. It is a symbolism. Dove symbolizes Holy Spirit because of purity. Paano siya naging spiritual body? There is no such thing that the anyong kalapati of the Holy Spirit is spiritual body or glorified body. Heretical teachings, Antolin Fabiala. Meron din siyang stand, ang anyong nag-anyo daw pong lalaki ang anghel at si Yahweh. No? Si Yahweh daw ay nag-anyong lalaki, gayon din ang mga anghel, sila ay nag-anyong lalaki, kaya sila ay may matatawag na spiritual body. No? Ano yung stand niya rito? Dito tayo sa unang-una, nag-anyong lalaki daw si Yahweh. Genesis 18 verse 1, nilatag niya po ito. Sabi niya, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre, nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng tolda. No, ito yung stand niya, nagpakita daw si Yahweh kay Abraham. So, sino tong Yahweh na to? Ito yung God the Father natin, kung sa Holy Trinity. No? Ito yung tatlong persona, sorry to say, isang Diyos nga pala tayo. Etong nag-e-exist dito, yung Diyos, no? Yung Diyos daw na si Yahweh ay nagpakita kay Abraham. So, etong Diyos na to, no, tatandaan po ninyo, yan po ay walang kasarian. Wala pong kasarian yung nagpakita po kay Abraham. Dahil wala pong kasarian ang Espiritu. Wala pong kasarian ang Ama. Because God is Spirit. Ang Ama, ang terminology ng Roman Catholic Church, ng ating simbahan, sa ating Diyos, ginamit na pantukoy ang Ama bilang pinakamataas sa lahat. Tumatayo siyang haligi ng simbahan, haligi ng sanlibutan, haligi ng lahat ng nilalang. Kaya't hindi maaaring magpakita si Yahweh na Diyos, tong Diyos natin, na tao bilang isang anyong lalaki dahil wala pa pong nakakakita sa Ama. Hindi nga po ba nag-try ang God the Father na magpakita kay Moises, hindi po ba tumanda yung mukha niya? Wala pa pong nakakakita sa God the Father. Paano pa siyang mag-aanyong lalaki, Antolin Fabiala? God is a spirit and the spirit has no gender. Hindi siya nakikita, wala siyang anyo. Wala siyang laman, walang buto ang espiritu. Sasabihan mo ang Diyos naging lalaki dahil lang may nabasa kang Ama. Lalaki na. Bakit may kasarian ba ang Ama? Umiihi ba? Umiihi ang Ama? Diyos ko, day. Dito tayo sa pangalawang stand.
Nag-anyong lalaki daw ang mga anghel. Oh, may kasarian na naman daw ang anghel kasi nag-anyong lalaki doon sa Sodoma at Gomora. Sige, paliliwanag natin yan. Ang mga anghel ay may dalisay na talino na walang pisikal na anyo at hindi nanganganak. Sa katunayan, nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa bukang liwayway na paglikha. Hindi material at immortal ang mga anghel. Sila ay mga espiritu na walang katawan at walang kasarian. Kung ang mga anghel ay nag-anyong lalaki, hindi nangangahulugan na sila ay mga lalaki. Dahil kung gagawin mo ang tulin pabyala lalaki ang mga anghel, ibig sabihin pwede silang mag-sex. Tatandaan po natin, may lalaki at babae no, sa mundo ng mga tao dahil ginagamit natin yan sa sex reproduction, pagpaparami. So kung may lalaking anghel sa stad ni Antolin Pabiala, saan nila gagamitin yung sex organ nila? Magbubuntis sila ng babaeng anghel? 9 months din ba itong maglilihi? Manganganak ang anghel? Magle-labor? Hindi po ba? Mali na naman ang stand ni Antolin. Pangalawa, hindi din po pwedeng matawag na spiritual body na ng isang anghel ang anyong lalaki. Dahil po ang anghel ay banal. Hindi na po sila kailangan ng glorified body dahil wala po silang katawan. Anong i-glorified sa kanila? Ang glorified body, yan ay maaari mong gamitin sa may katawan talaga. Hindi po ba? Yung meron kang katawang physical. Para mag-glorified ang body mo, dapat may physical body ka. Walang physical body ang anghel. Bakit sasabihan mo spiritual body ito? Ang sexual reproduction, ito ay isang bagay na dinisenyo ng Diyos na gawin ng maraming nilalang sa lupa. Ang iba ay dinisenyo niya ang mga anghel upang magparami ng walang sex na tinatawag nating mitosis. Ngunit dahil dinisenyo ng Diyos ang mga anghel na walang sexual reproduction o sex organ, hindi siya dinisenyo ang mga anghel ng Diyos upang maging babae at lalaki. Hindi po nagdisenyo ang Diyos ng anghel na babae at anghel na lalaki. Ngayon, may nabasa ako sa Rio, mga anghel, Sodoma at Gomora, mga lalaki nagpunta, di ba? Doon kila Lot. O paano yon, San Rio? May katawan yon. Okay. Agree ako, no? Naganyong tao ang mga anghel at nagpanggap na mga lalaki. Nagpanggap na tao. So, ibig sabihin, hindi tao. So, wala silang katawan. Ang mga anghel na ito ay nagpanggap na tao. Pag sinabing nagpanggap, hindi sila original. No? So, wala silang katawan. So, bakit sila nag-anyong tao ang mga anghel na ito? Kung hindi po mag-aanyong anghel, ay mag-aanyong tao ang mga anghel na ito, paano sila makikita ng tao? Makikita ba natin sila kung di sila mag-aanyong tao? Ang goal ng mga anghel, kung bakit sila nag-anyong tao at naging anyong lalaki, no? At pumunta sa Sodoma at Gomora para subukan ang mga mamamayan na nasa Sodoma at Gomora. Dahil talamak ang homosexualidad sa Sodoma at Gomora, no? Sinubukan ng mga anghel ang mga tao kung meron man lang natitirang pagbabago. Pero ano ang ginawa ng mga lalaki ng Sodoma at Gomora? Tinangka nilang halayin ang mga nagpapanggap na lalaking anghel. Pag nagpapanggap ka po na lalaking anghel, ikaw ay hindi matatawag na tao kasi nagpapanggap ka lang na tao. So meaning to say, hindi pa rin po natin pwedeng tawaging spiritual body o glorified body ang mga anghel na nagpanggap na tao dahil wala po silang katawan. Because we all know that angels are spirit too. Aside from God is spirit, angels are spirit too. And all spirits has no material body. Kaya saan nyo po i-connect yung glorified body sa mga anghel ay wala silang material o physical body. At pangalawa, ang mga anghel banal na, glorified na sila. Bakit kailangan mo pang i-glorified yung katawan nila? Sinasabi mo ba, nung nagpanggap sila, itong mga anghel na nagpanggap na lalaki, hindi glorified yon? Glorified ang anghel, banal yun. Nasa kaharian ng Diyos yun. Napaka-heretical lang turo mo, Antolin Pabiala.
Ngayon, si Antolin Pabiala rin po ay may stand na nag-anyong bato si Kristo o spiritual rock. Hindi ko alam kung saan niya nabasa na si Kristo daw po ay nag-anyong bato. Akala ko si Darna lang ang lumulunok ng bato. Paano nag-anyong bato si Kristo? Kung ang tinutukoy niya, Mateo 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aba, yung batong tinutukoy doon ay yung itatatag ni Jesus at si Pedro. Pwede rin si Kristo, pero hindi literally na si Kristo naging bato. Tao si Kristo. Kung si Kristo ay nag-anyong bato, anong klaseng bato? Batong buhay? Marmol? Graba? My God, Antolin, ano ba itong mga pinagtututuro mo? Hindi daw po nahihipo o nahahawakan ang mga espiritu. Yan po ang stand ng Catholic Church. No? Hindi po nahihipo o nahahawakan, no, ang mga spirit. Tindig ko po yan. Pero, ang sabi ni Antolin Pabiala, Sanrio, mali ka. Bakit? Nahahawakan ba ang espiritu? Nahahawakan daw po. Sige. Magbigay ka sa akin ng katibayan, Antolin, na nahahawakan ng espiritu. Meron. Nung nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Hoy. Nakipagbuno daw si Jacob sa Diyos mismo. Bunong braso. No, nag-arm wrestling. Ito po yung mga nakakatakot sa mga Katoliko nagdudunong-dunungan. No? Nagdudunong-dunungan, feeling theology yan, tapos ginigiba yung mga tinuturo ng kaparian sa kanila. Feeling nila alam na nila lahat ang nilalaman ng Biblia. Dito sa Genesis 32 verse 24, ito yung nilalatag ni Antolin, na iwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa bukang liwayway. No? Yung daw si Jacob ay nakipagbunong braso daw po sa Diyos. Kaya nahahawakan daw ang espiritu dahil nahawakan daw po ni Jacob ang Diyos. No? Ito bang latag ni Antolin ay tama? Pamamalian po natin yan. Dito po sa Jameson Fawcett, dito po sa Brown Bible Commentary, no? Ito po ay lehitimo na doktrina, no, ng ating simbahan. Dito po sa Genesis 32 verse 24, ang sabi rito, nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki. Ang mahiwagang lalaking ito ay tinatawag na isang anghel. See? Ang stand ni Antolin, ito daw ay Diyos. Nakipagbuno raw si Jacob sa Diyos, pero dito sa Genesis 32 verse 24, ang sabi, nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki, ang mahiwagang lalaking ito ay tinatawag na isang anghel. Sa Oseas 12 verse 4 to. Oseas 12 verse 4, nakipagbuno daw po si Jacob sa isang anghel. Paano yan? Angel or spirit, pero nagawa niyang makipagbuno, di ba? Nahawakan niya ang espiritu. Sanrio, mali ka na naman. Pero sabi ni Antolin Pabiala, ito daw ang pakikipagbuno ni Jacob ay Diyos. Ang nakakalagay rito sa Oseas, anghel. So, sinong tama? Si Antolin Pabiala na nagsasabi ng nakipagbuno si Jacob sa Diyos? O dito sa Oseas 12 verse 4 na nakipagbuno si Jacob sa isang anghel? No? Kasi dito sa Oseas 12 verse 4, oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel at nanaig. Siya'y tumangis at namanhik sa kanya, nasumpungan niya siya sa Bethel at dooy nakipagsalitaan siya sa atin. So, nakipagbuno pala to si Jacob, no, sa anghel. Naku, Sanrio, delikado ka dyan. Angel are spirits, pero nakipagbuno si Jacob. Ano ba ang stand ng Catholic Church natin dito? No? Ito po yung sitas na tinawag na Diyos, no? Na Diyos naman, yung nakabunuan braso ni Jacob. Sa Genesis 32 verse 28, ang sabi, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. No? So, meron dalawa tayong ideya
na nailatag ko sa inyo sa nakipagbuno si Jacob. Meron tayong nabasa na siya ay nakipagbuno sa anghel, meron din tayong nabasa na si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Ano ba ang interpretation ng ibang mga theologians regarding sa sitas na ito? Ang pinaka sinusuportahan po na opinyon ng ating simbahan na ang pagkakadescribe dito sa nakabunuang braso ni Jacob na isang lalaki, no? May isang lalaki. Kung ito ba ay anghel, ito ay Diyos. Pero sa ating mga Katoliko, sa ibang mga teologian, tinatawag nila itong anghel ng tipan. No? Anghel po ng tipan ang tawag nila dito, na isang nakikitang anyo. Isang anghel, no, na isang nakikitang anyo. Ito po ay naging paksa ng napakaraming talakayan na naganap na, no, kung ang insidente na inalalarawan ay isang aktwal na pagtutunggali o isang pangitain lamang. Pinagtatalunan pa rin po ito hanggang ngayon, no, ng mga mangangaral ng Bible, kung ito ba ay aktwal na nakipagbunong braso o sa pangitain. Kasi wala po namang nakasulat dito kung ito ba ay aktwal na naganap o sa pangitain niya ito nagpakita, sa pangitain ito nakita. Marami pa din po ang napapaisip sa talata po ng Genesis 32 verse 24 to 25 at wala pong malinaw na terminong ginamit o binanggit, no, na kung ito ba ay naganap ng aktwal o sa pagtulog ba ito naganap o sa isang pangitain o sa isang panaginip. Ngunit, ang eksena po ng Genesis 32, verse 24 to 25 na napagkasunduan po ng mga Bible scholar na ito po ay maituturing na isang pangitain. No? Sa ating mga Katoliko, yung lalaki na sinasabi dito, no, ang iba maaring ito ay anghel ang stand, ang iba maaring ito ay Diyos ang stand. Pero po sa mga Bible scholars po, lalo na sa ating simbahan, ito po ay maituturing na isang pangitain. Kasi hindi naman po talaga natin pwedeng mahawakan ng Diyos. Always remember guys that Bible, no, never ever interpret in a literal understanding. Though may mga literal na turo sa Biblia na pwede nating gamitan ng literal na pangunawa, pero hindi po lahat dapat nating gamitan ng literal na pangunawa. No, meron po yung ibang mga stand ng ay mababasa natin sa Bible na na malalim ang kahulugan, no, na hindi talaga magagamitan ng literal na pangunawa. So itong nilalatag ni Antolin nakipagbunong braso sa hayag ng mga theologians, ito ay matatawag na isang pangitain kasi hindi mo pwedeng hawakan ng mga espiritu. Okay. Nahawakan ni Kristo ang balikat ni Juan, glorified body. Yes. Si Kristo po ay hindi po spirit na umakyat sa langit. He is a glorified body. No? Kasi ang pagkakaturo ni Antolin Fabiala regarding sa glorified body, no, si Kristo daw ay espiritu. So lalabas si Kristo ay multo, no? Ginawa niyang multo si Jesus. Si Jesus po ay hindi po multo. Siya po ay glorified body. Why? Kasi meron pong pagkakapitan ng glorified body niya, meron siyang physical being. At tong physical being na ito, nung namatay ang kanyang earthly body o katawang panlupa sa pamamagitan ng krus, nung si Kristo ay muling nabuhay, ito po, ang kanyang katawang panlupa ay nag-upgrade. Ito po ay naging glorified body. Kaya hindi po siya multo. Siya po ay glorified body. Dito po sa CCC, Catechism of the Catholic Church 659, kaya't ang Panginoong Hesus, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ay dinala sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. CCC 531, Catechism of the Catholic Church. Ang katawan o literal body, ang katawan ni Kristo, literal na katawan ni Kristo, ay niluwalhati, which is glorified, sa sandali ng kanyang pagkabuhay na maguli, na pinatunayan ng bago at supernatural na mga pag-aari nito pagkatapos at permanenteng tinatamasa. So napakalinaw po sa CCC, no? Ang literal body daw po ni Kristo ay niluwalhati o naging glorified sa sandali ng kanyang pagkabuhay na maguli.
So glorified body po yung tawag doon. Umakyat po si Kristo, glorified body, may buto at may laman. So may human nature po sa langit. No? Sa loob po ng 40 araw, nang si Jesus ay kumakain at umiinom, ito yung Last Supper, kasama ang mga alagad habang siya ay nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos, ang kaluwalhatian o glorify ni Kristo habang siya ay nasa kalagayang tao, no? Habang nasa kalagayang tao pa lang nito si Jesus, ang kaluwalhatian o yung glorify ni Kristo sa kanyang katawan na pisikal ay nananatiling nakatalukbong sa ilalim ng itsura at pisikal na katawan ni Jesus. Kahit po si Jesus, nung siya ay hindi pa po namamatay, ang pagiging glorify o ang kaluwalhatian, no, sa physical body ni Jesus, ito po ay nakatalukbong sa kanya. Hindi po yan mawawala. No, hindi po siya mawawala. Okay. Ang glorified body ba ay spirit? No? Kasi ito po yung stand ni Antolin Fabiala that the glorified body is spirit. Kung glorified body is spirit, ano si Kristo? Multo. Okay. Kahit kailan po, no, hindi, no, nating maaaring tawagin na ang spiritual body o yung glorified body ay spirit. No? Glorified body is a body in its glorious form. No? Glorified body, it is a body by its glorious form. Unang-una, sino ang mga katibayan na may glorified body? Si Elias, Elijah. Ikalawang Hari, 2 verse 11, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano ay pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwa-hiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Yun po ang glorified body. May material body. May physical body na maa-upgrade para maging glorified body. Ang spirit, wala pong physical body na maa-upgrade para magkaroon ng glorified body. Dahil ang spirit, wala pong anyo, walang hugis, hindi po yan nakikita. Kagaya po, isa sa halimbawa na may glorified body, si Enoch. Enoch 11 verse 5. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. See? Hindi po namatay si Enoch. Oh. So kung hindi siya namatay, ibig sabihin, buong-buo siyang kinuha. 'Di ba? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakatakas sa kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya kinuha ng Diyos. So meaning to say, si Enoch buong tao siyang kinuha. See? Yan ang glorified body. Kagaya yan ni Kristo. Meron silang material being na pwedeng ma-upgrade into glorified body. Paano mo mag-glorify ang isang katawan kung wala naman pong katawan? Walang katawan ng espiritu. Spirit nga eh. Paano mo ma-glorify ang body ng spirit? Wala namang body ang spirit. Sino ang may spirit? Tayo. Tayong mga tao, meron tayong katawan. At itong earthly body natin, pwede itong i-upgrade into glorified body. Pero sa spirit, wala po silang material body. Ano po yung i-glorify nyo doon? Ang gino-glorify yung earthly body. Pwede siyang i-turn into glorified body because may material being, may material body. Ang spirit po, wala pong material body. Anong body ang i-glorify nyo? Wala nga katawan. Meron bang spirit body? Walang spirit body. Sexy body, meron. Ako yun. Okay. Ang isa sa pagpapatibay na meron pong glorified body, naniniwala naman tayong mga Katoliko dito, Assumption of Mary.
Ang pagpuputong ng korona bilang reyna ng langit at lupa, Birheng Maria, inakyat, kaluluwa, pati katawan, glorified body. Why? Because Virgin Mary has material body. Hindi man mababasa sa Biblia letra por letra, no, na si Maria ay inakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan, but based on my statement, yung mga kaibigan ng Diyos na si Enoch at saka si Elias ay nagawa niyang iakyat dahil ito ay kanyang mga kaibigan at kinalulugdan. What more pa si Mary? Blessed are thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Diba? Virgin Mary, you will be blessed. You will call blessed by all generations. Tatawagin ka namin, Birheng Maria, na banal. You will be called a blessed, said Virgin Mary, by all generation. Si Enoch ba sinabihan ng ganyan ng Diyos? Hindi. Si Elias sinabihan ba ng ganyan ng Diyos na you will be called blessed by all generations? Hindi. Sino sinabihan ng Diyos? Si Virgin Mary. Kung yung mga hindi nga binigyan ng titulo na sila ay pinagpala na babae sa lahat, hindi si Enoch, sinabi ba na, "O Enoch, ikaw ay pinagpala sa lalaking lahat." "O Elias, ikaw ay pinagpala sa lalaking lahat." Kung etong mga taong to ay binigyan ng Diyos ng glorified body, inakyat sa langit, buong buo, what more pa si Virgin Mary? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, siya ang pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Di ba? Yung mga si Enoch at Elias nga hindi nga siya naiakyat. Ay naiakyat nga sila sa langit, hindi naman sinabing silang pinagpala sa lahat ng lalaki. Pero inakyat sa langit. What more pa si Blessed Virgin Mary? Pinagpala sa babaeng lahat. Kaya siya naging glorified body sa atin. Kaya dyan papasok ang konsepto ng assumption. Diba? Okay. Ngayon, bagamat tayong mga Katoliko, o tayong mga Kristiyano, wala po tayong mababasa na salitang glorified, no? Wala tayong mababasa po na salitang glorified, no, sa katawan po ni Elias at katawan ni Enoch. Wala naman po tayo nabasa doon na ang mga katawan nila ay glorified pero inakyat pa din sa langit. Pero ito pong glorified na to, ito ay isang sapat na pagpapatunay, na pagpapatibay na meron na pong buhay na tao literal na nasa langit. Meron pong buhay na tao na nilalang, na meron pong human nature at meron din pong human soul. 'Di ba? Wala man tayong mabasa na Sanrio, sabi mo glorified body si Enoch, glorified body itong si Elias. Saan ko mababasa na glorified body sila? Walang nakasulat, dinadagdagan mo. The terminology ng glorified body, no? Ito ay ang pagpapabanal, no, ng Diyos, yung maging karapat-dapat ang katawang panlupa mo sa langit. Kaya yung katawang panlupa nila, bakit ko tinawag na glorified body? Dahil kung katawang panlupa nila mismo ang gagamitin papasok sa langit, hindi yan makakapasok dahil ang katawang panlupa natin makasalanan. That's why si Enoch at si Elias, para sila ay makarating sa langit at maiakyat sa Diyos, no? Maiakyat sa kaharian ng Diyos ang kanilang mga katawang panlupa, dapat maging katawang panlangit sila. And their bodies, ang kanilang katawan, ang katawan ni Enoch at ang katawan ni Elias, na dating earthly bodies, no, o material body dito sa mundo natin, ginawa itong glorified body ng Panginoon para sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? That's why, ang Standard Catholic Church na itong si Enoch at itong si Elias ay glorified body. Dahil hindi po pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos ang earthly body. Kaya nga po, pag sinabing glorified body, like Jesus Christ, kailangan meron kang physical body. May pagkakapitan ang glorified body. Meron siyang i-upgrade. Tatanggalin niya ang katawang panlupa mo at papalitan niya ng katawang maluwalhati. Yan po ang glorified body. Kagaya po ng nangyari kay Kristo nung siya'y umakyat sa langit, no? Tinanggal ang kanyang katawang panlupa at in-upgrade at ito'y naging glorified body. Kaya hindi po spirit, hindi multo si Kristo. Siya po ay glorified body. Okay. Ngayon,
Meron din, no, sabi dito, at meron ding posibilidad na si Lazaro, after siyang buhayin ni Kristo, wala pong mababasa sa Biblia na siya ay namatay ulit dahil ang kamatayan ng tao ay isang beses lang dumating. Di ba natatandaan niyo po si Lazaro, binuhay ni Kristo? Pero wala na po tayong nabasa na si Lazaro ay muling namatay dahil ang kamatayan ng tao ay iisa lang. Isang beses lang po tayo mamamatay. Wala naman pong double dead. No? Wala pong ganon. Kasi pag ikaw ay namatay, patay ka talaga. Not unless, no, na bumaba rito si Jesus at buhayin ka. Pero kung sa literal na aspects, no, na kung ikaw ay namatay, patay ka na. Pero dito po sa ano naman ni Lazaro, 'di ba? Sabi nila, bakit si Lazaro, 'di ba, patay na, nabuhay ulit sa glorified body kagaya ni Christ. Si Lazaro, nung siya ay nabuhay na maguli, wala pong sinabi na rin sa Biblia na siya ay namatay ulit. So maaari, baka, siguro, no, na iniakyat din siya sa langit as glorified body. No? Baka po ganon ang nangyari. Kasi wala na pong naging kasunod kung ano po ang nangyari kay Lazaro after siyang buhayin ulit ni Kristo. Hindi natin alam kung namatay ba siya ulit, o yung after siyang buhayin, inakyat din siya sa langit. Wala pong nakakaalam. Okay, ngayon, nasaan ba ako? Okay, ngayon, si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay ang katawan, no? Tayo po ay naniniwala, no? Si Jesucristo ay nabuhay na maguli, no? Nabuhay na maguli. So yung nabuhay na maguli ba tong si Kristo? Ano yung nabuhay sa kanya? Hindi po ba kasama yung physical body? Hindi po ba kasama? Hindi po ba kasama yung physical body? Kasama po yung katawan niya. Pag kasama yung katawan niya, anong meron sa katawan niya? May buto, may laman. So pati po yon ay buhay. Hindi po ba? Nung siya'y nabuhay na maguli. Ngayon, 1:20 verse 27, at sinabi niya kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sabi ni Kristo yan kay Tomas, no? Now, hinayaan po ni Jesucristo, no? Hinayaan po ni Jesucristo itong si Tomas na hawakan ang kanyang tagiliran o kanyang katawan, no? At ilagay ang kanyang daliri sa kanyang sugat, sa mga sugat ni Kristo, no? Ang literal po na katawan ni Jesucristo o ni Jesus, maging ang kanyang espiritu, ito po ay parehong iniakyat sa langit. Itong physical body, na which is glorified body, no? At ang kanyang spirit bilang Diyos, ito pong both na to, human nature and divine nature, ito pong dalawang to na nature na ito, inaakyat po yan sa langit. No? Same that went up to heaven. Ang literal na katawan ni Jesus, maging ang kanyang espiritu, ito ay parehong iniakyat sa langit. Physical body, which is the glorified body, spirit, which is God, same that went up to heaven. Wala pong mababasa sa Biblia na si Kristo ay umakyat sa langit ng espiritu lang. Wala po tayong mababasa sa Bible, umakyat sa langit, espiritu lang siya, nasa yung katawan niya. Di ba? Wala po tayong mababasa na umakyat si Kristo sa langit ng espiritu lang. Kaya po, ang stand ng Roman Catholic Church, ang stand po ng ating simbahan, si Kristo po ay 100% man, si Kristo ay 100% God, at siya po ay naupo sa kanan ng Diyos. Yung Kristo na naupo sa kanan ng Diyos ay may kalikasang tao at may kalikasang Diyos. Dahil siya po ay umakyat, glorified body. Bit-bit ang buto ng tao, bit-bit ang laman ng tao. At itong laman ng tao at itong buto ng tao na bit-bit ni Jesus patungo sa langit, nandoon kasama ang human nature ni Christ. That's why the Roman Catholic Church stands that the Jesus Christ is 100% God and 100% man. 100% man because of Virgin Mary. 100% God because of the Spirit of God na siyang lumimlim kay Maria. No? Kaya po,
ascension of Jesus Christ, ito po ay 100% man, 100% God. Okay. Kaya nga po, no, ang Roman Catholic Church ay naninindigan na si Jesus ay 100% man at 100% God. At siya po ang nakaraan, ngayon at magpakailanman. Hebreo 13, verse 8. No? Sana po malinaw po yung mga nilatag ko. Pinaghirapan ko po talaga itong aralin. Sana ma-appreciate nyo po. Okay. Ang glorified body, ito po ay hindi earthly body o katawang lupa natin, no? Kundi po ang glorified body, ito po ay isang spiritual body o heavenly body na compatible lang po para sa langit. Kaya ang lahat po ng nilalang na nasa langit, ito po ay tinatawag nating spirit. Ngayon, yung mga nilalang po na nasa langit na talaga, sila po ay mga spirit. Yung mga nilalang naman na umakyat sa langit na may physical body, yun po ay tinatawag na glorified body. Nakukuha niyo po yung point? Kaya hindi po pwede na maging glorified body ang mga angels, maging glorified body ang mga anghel, dahil lahat po ng mga nasa langit na hindi naranasan maging tao o hindi naranasan bumaba sa lupa, no? Sila po ay matatawag na spirit. Wala po silang katawan. Ngayon, yung mga nilalang na nasa mundo natin ngayon, kagaya nating mga tao na meron tayong physical body, kung tayo ay aakyat sa langit ng buong buo, no, kasama ang buto at laman, glorified body po ang tawag doon. Hindi po yun pwede nating tawagin na earthly body o katawang panlupa natin, kundi glorified body. Dahil ang glorified body na may physical body na pinagkakapitan, ito po ay maaari lamang magamit kung pupunta ka sa langit, kasi ang glorified body lang po talaga makakapasok doon. Hindi po pwede makapasok doon yung earthly body natin, no? Kaya yun nangyari kay Elias, yung nangyari kay Enoch, no? Sila ay tao buong buo, no, na inakyat kagaya rin po ni Maria. Hindi na po earthly body yun. Yun po ay spiritual body o glorified body na nag-upgrade yung katawang panlupa nila. Ginawa ng Diyos na glorified body, no? Dahil ang glorified body lang po ang compatible para makapasok sa langit. Yung mga nilalang na nasa lupa, kailangan glorified body ka para makapasok ka doon. Dito po, okay. Ang katawan po ni Kristo, no? Ang katawan ni Kristo, which is glorified body, ay meron po yung laman, meron po siyang flesh na nauukol o compatible po sa langit, na pwede din maka-adapt sa lupa o dito po sa daigdig, no? Yung katawan ni Kristo, nung siya ay umakyat sa langit, meron po yung laman, may flesh. At yung glorified body na katawan ni Jesus, yun yung pagiging glorified niya, yun ay compatible at pwede siya sa langit, pwede rin siya rito sa earth, no? Kailangan po kasi kapag ikaw ay mag-glorified body, no, ang physical na katawan mo ay hindi na po dapat maging earthly body. Hindi ka po talaga makakapasok sa langit. Dahil ang earthly body po natin kasi punong-puno ng kasalanan. Bawal po kasi yung kasalanan dun sa langit. Kaya ang ginagawa ng Diyos, iniluluwalhati niya yung katawan ng taong gusto niyang kunin ng buong buo. Okay. Dito po sa Gawa 10 verse 40 to 41, siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa amin ng magsikain at nagsisiinom ng kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. So napakalinaw po rito, no? Nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Muling mabuhay sa mga patay. Kagaya ni Jesus, kagaya ni Lazaro, di ba? Sabi nila, wala raw pong human nature si Christ. Sabi ni Antolin Fabiala, pati ni Wilfredo Bauyon, no? Umakyat daw sa langit, walang human nature. Isa sa magandang halimbawa rito yung kay Lazaro. Hindi ba nung muling binuhay si Lazaro, hindi ba siya tao? Yung muli bang nabuhay si Lazaro, hindi ba siya tao? Tao siya, di ba?
O yung muling nabuhay si Kristo, hindi ba siya tao? Tao din. Tao si Christ, di ba? Nung hindi pa siya namamatay, tao naman siya. Si Lazaro, nung hindi pa rin namamatay, tao din. So yung muli bang nabuhay si Lazaro, hindi na siya tao kasi muli siyang nabuhay? Tao pa din siya, di ba? Ganon din si Christ. Tao din si Christ nung siya ay muling nabuhay. At nung siya ay muling nabuhay bilang isang tao, nag-upgrade ang kanyang katawang panlupa at ito ay naging glorified body. Kaya yung inakyat ni Jesus, nung umakyat siya sa langit, siya ay 100% pa din pong tao. Glorified body na nga lang. Hindi na po earthly body. No? Okay. Ngayon, sabi ni Antolin, glorified body, ang glorified body daw po, ito po daw ay earthly body o katawang lupa dahil may laman. No? Dahil daw po, inakyat daw po si Hako, ay si Elias, inakyat sino ba? Si Enoch, may laman, may buto, earthly body daw yun, matatawag. So, ibig sabihin, kahit si Maria, may earthly body. Nung inakyat, hindi raw po yun glorified body. Bakit? Meron siyang binigay na halimbawa na, na pamamalian daw niya po, no, na wala raw pong buto at laman. Katulad po ni Moises at ni Elias. No, sa Transfiguration, yung nakausap ni Kristo, di ba, nakita ng mga apostol, nakausap niya si Moises at si Elias. Ito daw po bang mga to ay may buto at may laman para tawagin kong na-glorified body kasi nakausap eh. Ibig sabihin, nagpakita, no, sa itsura talaga nila. Itsura ni Elias at saka itsura ni Moises. Si Elias po, glorified body, may laman at buto. Nilagay ko na po yung sitas. Di ba, iniakyat si Elias, si Elijah, no, sa pamamagitan ng ipo-ipo ata o karwahe, no? Inakyat siya buong buo. Si Moises po, kung babasahin niyo ang Biblia, namatay. So wala po tong earthly body si Moises. Si Elias meron, may sitas. Si Moises, wala po siyang earthly body. Wala siyang laman, wala siyang buto kasi namatay siya. Hindi naman siya inakyat sa langit ng buhay. Namatay si Moises. Okay. Katawang lupa daw po ni Maria, kagaya daw po sa babae at ang dragon. Doon daw po ba sa sitas ng pakayag sa ang babae at ang dragon, si Maria po ba ay may laman doon? No, sa babae at ang dragon. Ang pahayag po o ang revelation ay hindi pa po nagaganap. Huwag po nating pangunahan. No? Huwag nating pangunahan si Kristo, Antolin Pabiala. Meron din siyang sinabi rito, katawang lupa din daw ba ni Kristo ang sumakay sa kabayo ayon sa pahayag? Hindi pa rin ito nagaganap. Sasabihin ko sa iyo kung may katawang lupa ito pag ito ay naganap na. Hindi pa nagaganap itong mga nilalatag mong revelation. Huwag mong pangunahan ng Biblia. Okay, next. Dito tayo kay Wilfredo Bauyon. Ito po ay tupa ni Antolin Pabiala. Mga sila eh. Nagpapanggap silang Katoliko tapos ginigiba nila yung stand ng mga pare, no, para palabasin na sila yung nasa katwiran. Sabi rito ni Wilfredo Bauyon, wala daw pong human nature sa langit, no? Siya po mismo ang nagpamali. Isa rin to, no? To si Wilfredo Bauyon, pinamalian niya po ang stand ng kagalang-galang at butihing pari na si Father Ariel Cardino, parish priest ng Christ the King, San Miguel Arcangel, Banlic, Calamba, Laguna. Ano po ba ang pinamamalian dito ni Wilfredo Bauyon? Ang sabi niya po, mali daw si Father dahil wala raw pong human nature sa langit. Ano ba naging statement ni Father Ariel Cardino? Ang sabi po ni Father Ariel, Jesus is completely human and divine in heaven. He has resurrected glorified body, no? Hindi mawawala ang human nature ni Jesus even na siya ay nasa langit. So ang sabi ni Wilfredo, mali daw si Father. Biruin nyo ha, pari yan ha. Direkta, tahasan niya sinabi, mali si Father dahil wala raw pong human nature sa langit. So Wilfredo Bauyon, no? Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Gumamit ka ng utak. No? Gumamit ka ng utak. Ngayon, kung wala kang utak, bibigyan kita. No? Tuturuan kita na magkalaman yung utak mo. Kalapasta nga na nang sabihin mong mali ang pare. Ano ka, theology yan? Diyos ko. At sabi ni Father Ariel Cardino, Jesus is completely human and divine in heaven.
Ano ang ibig sabihin ni Father dito? Si Jesus, nung umakyat sa langit, bit niya, dala-dala niya ang kalikasan o nature niya bilang isang tao at bilang isang Diyos. Yon ang ibig sabihin ni Father. No? Yun ang tinuturo sa'yo na hindi mo matanggap. Ang sabi ni Father, He has resurrected glorified body. No? He has resurrected glorified body. Na ang ibig sabihin, si Kristo ay nabuhay muli na taglay ang glorified body, maluwalhating body, spiritual body, not earthly body, but upgraded earthly body called glorified body, spiritual body, heavenly body, like Enoch and Elias. Siguro naman sa dami ng sinabi ko, naiintindihan mo na ngayon. Pag sinabing body, bit-bit niya ang sarili niyang physical na katawan. May katawan, body. No? May katawan, no? Body. No? Okay. Bakit ba dala-dala ni Jesus ang physical body niya? Bakit dala-dala ni Jesus ang kanyang physical na pangangatawan? At itong physical na pangangatawan niya, I repeat, this is not an earthly body, ha? Glorified body to. No, bakit dala-dala niya? Kasi nung muling nabuhay si Jesus, no? Nung siya ay muling nabuhay, Christ has risen. Ano ba ang nabuhay sa kanya? Espiritu lang? Di ba nabuhay din ang kanyang katawan? Tama po. Kaya dala-dala ni Kristo ang kanyang katawan. Nabuhay ang kanyang physical na katawan. So yung nabuhay ang kanyang physical na katawan, ano nangyari sa kanyang physical na katawan? Ito ay nag-upgrade dahil hindi po makakapasok ang earthly body sa langit. Ginawa itong glorified body. Di po ba? At nung naging glorified body ang katawan ni Kristo, because the Catholic Church has a stand that Jesus Christ is 100% man, yung glorified body ni Jesus Christ as being a man, anong meron doon? May buto at may laman. At itong buto, itong laman na ito ay nakarating sa langit. So sino ngayon ang nasa langit? Yung may buto at yung may laman. Pag may buto at may laman ka na nakarating ka sa langit, meron pong human nature na nandoon sa langit. At itong human nature na nandoon sa langit, which is Jesus Christ, ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya hindi po nawawala ang nature ni Christ. Dual nature. 100% man because his mother is tao, 100% man, and 100% God because his father is God. Ang lumilim, no? Ang lumilim kay Maria ay Diyos. Ang bumuo sa katawang lupa ni Kristo ay Espiritu ng Diyos. Ang inilagay sa katawang lupa, sa pisikal na katawan ni Kristo ay Espiritu ng Diyos. Pag ang Espiritu ng Diyos ay inilagay sa loob ng pisikal na katawan ng isang tao, ikaw ay magiging Diyos. Hindi lang basta Diyos, ikaw ay magiging tao. Dahil bit mo ang katawang panlupa bilang isang tao at ang Espiritu ng Diyos bilang isang tunay at totoong Diyos. That's why Jesus Christ is 100% man and 100% God. Kukuha niyo po ba? Okay. Now, kaya nga po, no, ang sabi po ni Father Arnel Cardino, hindi nawala ang nature ni Jesus Christ kahit siya ay nasa langit na. Dahil ang literal na body at katawan ni Christ as glorified body, including buto at laman, ay kasama niya po na umakyat sa langit. No? Kaya nga po ang human nature at divine nature ni Jesus Christ ay pareho po yang umakyat sa langit. Glorified human body ang tawag po dyan. Glorified human being. Glorified body. Spiritual human body. Heavenly human body. May human body sa langit. May human being sa langit. Glorified nga lang. Kaya meron pong human nature sa langit. Malinaw po ba?
glorified human body ang iniakyat sa langit dahil namatay na ang earthly human body ni Kristo. Ang earthly human body of Christ, yan ang pinako at namatay. Ang glorified human body naman, yan yung muling nabuhay at umakyat sa langit. No? Yan po. Kaya Antolin Fabiala at Wilfredo Bauyon, no? Tigil-tigilan ninyo yung pagkakakalat ninyo ng maling aral na walang human nature dun sa langit. That is 100% heretical. Mga heretiko kayo. Huwag kayong ng Katoliko kayong depenso, nakakahiya kayo. Tinubid kayo ng isang pare, sinabi nyo sa pare, mali. Mali, walang human nature dyan sa langit. Mga hindi naman kayo tapos ng theology, baka hindi pa nga kayo nag-aral niyan. Bago kayo magbigay ng isang panayam, magbigay ng latag, magbitaw ng isang aral, make sure inaral niyong maigi. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan ay hindi yan literally na ginagamitan ng understanding. Kagaya ng sinabi ni Antolin Fabiala, 'di ba? Si Satanas ay nag-anyong ahas. No, that's wrong. Never nag-anyong ahas si Satanas. Kaya gumamit ng ahas doon sa Garden of Eden. Why? Dahil wala pa pong salitang Satanas noon. Hindi alam ng nagsulat, ng may akda ng Genesis kung paano i-describe si Satanas. Dahil wala pa pong salitang Satanas. Kaya ang ginawa ng may akda ng aklat ng Genesis, isinilarawan niya si Satanas bilang isang serpent o ahas. Dahil sa aklat ng Genesis, ang ahas ang pinakamatalinong hayop sa parang noon. Kaya siya ahas. Yan po ay hindi literal na naging ahas si Satanas at nagsasalita at nagkwentuhan sila ni Eva at Adan. No, that's wrong. Yan lamang ay isang interpretation na pagpapakita ng may akda na nagsulat ng Genesis kung paano ilalarawan si Satanas. Dahil maging sa panahon ng mga Israelita, nung kinakausap ng Diyos ang mga propeta, no, hindi kilala ng mga tao si Satanas. Hindi nga nila kilala ang Diyos eh. Di ba? Kaya nga kung sino-sino mga pinagsasamba nilang Diyos noon, dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga, dahil gusto ng Diyos na siya ay magpakilala, gumamit siya ng mga tao, ng mga propeta na, huy, ako ang Diyos nyo. Pero anong ginawa ng tao? Hindi naniwala. Bakit? Dahil hindi siya nakikita. Kung ang Diyos nga hindi nila kilala that time, si Satanas pa kaya? Hindi ba? Huwag natin gawing literal na ahas si Satanas. Maging ang mga anghel na nag-anyong lalaki, hindi po yan literal na nag-anyong lalaki sila. That's wrong. Ang anghel ay spirits at hindi makikita. Di ba? 100% yes. Bakit nag-anyong lalaki ang mga anghel? Paano mo makikita kung anghel sila? Eh, spirit nga yun. So para makita ng mga tao, yung mga anghel, kailangan nilang magpanggap na tao. Parang si Kristo, ang Diyos ay hindi nakikita. Paano mo makikita ang Diyos kung hindi magiging tao si Kristo? Hindi po ba? Pero ibig sabihin ba nun, na dahil naging tao si Kristo, ganun na mukha ng Diyos? Noon? Nung hindi pa nagkakatawang tao si Kristo? No! God is Spirit. Hindi ganyan ang mukha ng Diyos. Yung hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, Espiritu siya. Pero paano natin nakita ang Diyos? Dahil nagkatawang tao si Kristo, nakita natin ng Diyos. Jesus Christ is the image of an invisible God. Diba? Ganon din ang mga angel. Nag-anyong lalaki ang mga anghel sa Sodoma at Gomora, hindi dahil ganon ang itsura nila. They have to do it. They have to do that. Kailangan nilang mag-anyong lalaki. Bakit? Hindi natin sila makikita. Paano natin sila makikita kung hindi sila magpapanggap na tao? Eh, kung literal lang na anghel ang gagamitin nila, hindi natin sila makikita. Spirit yun eh. Hindi po ba? Yung nakipagbunong braso. No, nakipagbunong braso si Jacob sa Diyos. Ano ang stand ng simbahan dyan? Yan ay isang pangitain. Kaya it is wrong. It is wrong na magbigay kayo ng self-interpretations ninyo regarding sa doctrines of the Catholic Church. Kapag tayo ay maglalatag ng aral, mag-share ng mga ideas regarding sa mga aral ng simbahan, you have to be careful. Ang daming yung heretical teachings, nakakahiya,
Kaya ako yun, 100% hindi ako naniniwalang mga Katoliko kayo. Dahil maraming mga nagpapanggap na Katoliko para wasakin ng Iglesia Katolika. Pamalian nyo yung mga aral. Walang turo, Antolin Fabiala, ang Iglesia Katolika na ang Diyos ay tatlo. Walang turo ang simbahang Katolika na si Kristo ay hindi tao. Walang turo ang simbahang Katolika na si Kristo ay espiritu na iniakyat. Very heretical teachings, and you have to stop that. Hindi kita titigilan at tigil-tigilan ninyo ang pangbabastos ninyo sa mga pare. Ako ang makakalaban ninyo. Mga wala kayong galang sa mga kaparian. Ang mga pare dapat minamahal dahil binibigay nila ang buong buhay nila para sa simbahan, para sa ating mga tao. Kaya mahalin nyo ang mga kaparian. Hindi yan binabastos ninyo. Kinorek nyo pa. Father, mali ka. Theologian ba kayo? O ngayon hindi kayo makasulpot-sulpot ngayon dito sa live ko? No? Kaya po sa mga nandito, no, bantayan ninyo yung latag ni Antolin Fabiala at saka ni Wilfredo Bauyon. Very heretical at very alarming. No? And sabi nga sa akin ni Father, no, kailangan nating magbantay sa isa't isa. Kasi maaaring yung mga aral na kinakalat nilang dalawa ay magbunga at paniwalaan ng ibang tao at maging heretiko rin na kagaya nila. Kaya ito pong presentation ko live, no, ay para po ito sa kanilang dalawa nang magising sila sa katotohanan at maging aware ang mga tao na yung mga aral na kanilang kinakalat at ibinabalita, no, sa social media ay very heretical teachings at tumatayo pa po silang Roman Catholic Church. That is wrong. No? Kaya sana po naintindihan po ninyo ang aking research, no, na pinagpuyatan ko po, pinaghirapan ko talaga para lamang po maibigay ko ang buong konsepto ng glorified body na gusto kong ipaunawa dun sa dalawang heretikong yan, no? Ako po si Sanrio, magandang hapon po sa inyong lahat, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, and support na rin po kayo sa page ng AMS, Ave Maristela Catholic Defender, pakisuportahan nyo rin po kami. At shout out po sa lahat ng mga Catholic Defender and Catholic Written Defender. Shout out po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong mga suporta, and always nyo po akong ipagpipray na maipagpatuloy ko yung ganitong ginagawa ko para sa ating simbahan. At itong mga pagla-live at pag-sharing ko ng mga aral ng simbahan, ini-offer ko po ito para sa lahat ng Katoliko, lalong-lalo na po sa mga hindi Katoliko, na baka ang munting tinig kong ito ay maging daan at maging ilaw para maipabalik natin sila sa simbahang kanilang pinagmulan. Walang iba ang true church, the Roman Catholic Church. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you. Pagpalain po tayo nawa ng Panginoon may kapal. Salamat po.